pala ang proseso. Kasi nagamit na natin siya eh. Opo. Hindi ka makapag-identify ng malalaking isda kung wala yung testimony niya. Walang gusto eh. So, hindi pala Ang katapat nun, yung hindi mo lang siya maday-demandang kriminal. Hindi na siya kasama doon sa pagkakakulong. Pero yung pagsusoli, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish na meron kang pagkukulang talaga, nung masuri, maaring wala kang ghost project, ngunit yung 10 naman na ginawa mo, dispalinghado, babayaran mo ang gobyerno. Yun pala ang proseso. Yun pala ang ang kaso, sinabi kasi ni Secretary Remulla, doon pa lang sa aplikasyon, magsoli ka na. Magsoli na. Wala pa nga, hindi pa nga nagsimula ang kaso na isusoli niya. Yan makakatulong para mahuli natin yung mga kawatan. Opo. Pagkatapos, yung mga satellite nyo ba, kayang hanapin kung nasan si Saldico? Tawanan sila eh. Kaya kung saan niya tinatago, yung mga kawatan, saan nila tinatagong bangko yung mga pera? Para matulungan nila yung amlak. Di ba? Yes. Kailangan ganyan. Ayun. Yun ang inatendan ko. Kaya lang, haba tayo. Sa isang ano? Sa isang ano, pati yung online gambling. Ayan, napanood ko rin yun. Yan. Kaya lang, wala na tayong kung panahon. Meron tayong... Anyway, baka sabihin ng ating mga kababayan kung ano na pinag-uusapan. Dito tayo sa ano? Sige, ito na. Dito tayo sa flood control. Pinasarap lang natin, pinaparelax lang natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Wala na tayong oras, Alas 5 pa lang tayo, Sen. Dalawang ano pala dyan, Sen? Dalawang witness, dalawang in contempt ang lumabas ngayong araw na ito ng Senado, Jen. Paano yung sabihin lumabas? Napalabas? Hindi, yung isa lumabas, yung isa ay lumabas din. Pinayagan lumabas. Okay. Yung isang una ay si Curly Discaya, nagpunta sa DOJ at nakipag-usap. Interview ata ito kay Secretary Remulla. Yung isa naman, Bryce Hernandez, pinayagan pala siya ng pamunuan ng Senado na mangalap. Di ba may sinasabi siya na kumuha siya ng mga ebidensya. Pinayagan siya kumuha ng kung ano man yung gusto niyang kunin at iniharap din pala siya sa ICI. At doon ay isinurrender niya ang kanyang mga luxury cars sa Independent Commission for Infrastructure as a sign of good faith daw po. Ayan. Ang sabi ng ICI sa kanilang statement, from the very start, Mr. Hernandez answered all questions freely and voluntarily without evasion and showed full cooperation. Ayun, Unahin muna natin yung mag-asawa na pala itong humarap. So silang dalawa sa mismong, ito ba bahagi na napag-usapan nyo with Secretary Boying Remulla kahapon sa Senado? Bigyan natin ng konteksto ito. Sige po. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, if-inload ko yung idea na para sa ganun, ay madali tayo at matulungan nyo yung Estado, particular ang Blue Ribbon Committee, na ma-resolve natin ito kaagad. Makapagpalabas tayo ng talagang mga mastermind dito. Ipinload ko yung idea ng Witness Protection Program. Yun naman kasi ay nandun sa batas na sinasabi sa lahat ng pagdinig ng legislatura kapag nakita ang pangangailangan ng testimony at sa kagustuhan na rin naman ng testigo, siya ay pwedeng mag-apply ng witness protection. Okay. So kung muna sa batas, sabi ko sa kanila, dito kung sakasakaling mag-qualify kayo, pwede na hindi na kayo masailalim sa criminal prosecution. Siguro kako ang pinaka-mangyayari dyan ay yung civil aspect lang. Na pagdating ng araw, mari kayong magbayad o magsoli na lang sa pamahalaan. Yun ang pinload ko nung ako'y chairman. May kumagat doon itong mag-asawang Discaya. Ngayon, lumabas ngayon yung sinumpang salaysay. Na doon, yung binasa nila. Yung binasa nila, 17 members ng Congress ang nandoon. At
individual naman, yung iba private, yung iba naman ay kawani at opisyal ng DPWH. DPWH, opo. So yun ang nangyari. Kaya lang, dahil napalitan na nga ako, Opo. di ba? Hindi naman napirmahan nung pumalit na Senate President yung endorsement letter ko para nga makapag-apply siya na witness protection under the witness protection program. Opo, oo. Nag-iba na nga yung Leadership. leadership. Hanggang sa mga pag-usapan nga na nagsalita ang ating SOJ na sinabi niya, hindi ko tatanggapin yung mga yan. Opo. Kasi kailangan magsoli ka muna. Ayun. So nagkaroon ng konting problema doon at yun naman ang pinagbatayan ng bagong Senate President na akala mo yun ang totoo. Oho. So kailangan i-point out ko na doon po sa pag-a-apply ng Witness Protection Program, wala kang kailangang isoli. Para mag-qualify. Kasi nag-a-apply ka pa lang. Yes po. Oho. Kung sakasakali matapos ang kaso, halimbawa, na pinasimulan ng isang witness, state witness, halimbawa, ito'y tumuloy-tuloy at talagang nagamit yung kanyang testimony, merong naparusahan, nakita natin yung mga malalaking isda, at pagkatapos sinabi naman ng gobyerno, ikaw, hindi ka naman makakaalpas naman sa pananagutan, meron ka rin namang civil liability. Nakwenta namin na meron kang pananagutan kasi yung imanggang project mo, kulang-kulang, dinetermine namin, kinuwenta namin, ito yung isosoli mo sa gobyerno. Doon pa lang siya magsosoli. Aha. Kasi, Palang proseso. kasi nagamit na natin siya. Opo. Hindi ka makapag-identify ng malalaking isda kung wala yung testimony niya. Ayun. Walang gusto eh. So, hindi pala Ang katapat nun, yung hindi mo lang siya maday-demandang kriminal. Hindi na siya kasama doon sa pagkakakulong. Pero yung pagsusoli, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish na meron kang pagkukulang talaga nung masuri, maaring wala kang ghost project, ngunit yung 10 naman na ginawa mo, dispalinghado, babayaran mo ang gobyerno. Yun pala ang proseso. Yun pala ang Ang kaso, sinabi kasi ni Secretary Remulla, doon pa lang sa aplikasyon, magsoli ka na. Magsoli na. Wala pa nga, hindi pa nga nagsimula ang kaso na isosoli niya. Na sinusugan naman. Sino magdidetermine kung magkano isosoli? Na sinusugan naman po ng Senate President. Hindi niya sinusugan. Parang ginamit niyang dahilan. Dahilan, yes. Mabuti na lang, nung muling magkausap, nandun naman siya, nagdispensa naman siya. Sige, ganito na lang gawin natin. Total, nandito na ako. Pwede ko ba silang makakausap na ngayon? Hanggang sila na yung nagkaintindihan na, sige, bukas, kayo mag-asawa, pumunta na sa Department of Justice para makaano kayo sa proseso. Ito na nga po yung kanina. Ito nga yung nangyari. Ayun, okay. Sa mga tweet, gusto ko lang sabihin, na sa proseso pa lang ako, kung sakali sila yung makapasa at maging state witness, magamit, o baka sakaling ma-resolve natin ang maraming problema na nakaukol dito sa flood control anomalies na ito. Di ba? So, maaaring magtuloy-tuloy po yung kanila. Kasi doon sa huling pagdinig... Kung sila ipapasa at magagamit. Kasi yung application, isa pa lang yun. O di nakapag-apply, di pumasa. Pagka pumasa ka, ang ibig sabihin nun, state witness ka na. Okay. Ngayon, state witness ka na, di may korte ngayon, gagamitin ka bilang state witness. Ngayon, kapag ka nakita na yung pagtitestify mo, hindi naman nakatutulong, pwede ka namang i-discharge eh. Ayun. May ganun pala. Walang mawawala sa gobyerno. Tatanggalin ka. Tatanggalin ka pala. So, maganda nang nangyari. Total, pumunta si Secretary Boying. Nakilala naman nila kung sino naman ang nagsasabi ng totoo. Tama naman ako from the beginning. Sa harap ni Senator Lacson at saka ni Senate President na pag-usapan, hanggang sa sila yung magkaharap talaga. Yung Diskaya at saka yung Secretary. Nandun naman ako, nandun din yung abogado ng Diskaya. Yan ang nangyari dyan. Ayun. So maliwanag na kasi yung mga iba sinasabi, si Senator Marcoleta, ayaw man lang pagbayarin. Hindi po. Hindi po. Tsaka para bang ang dating, bakit pa parang pinupush na maging state witness sila? Para maligtas. Parang kayo daw. Para huwag maparusahan. Yun ang lumalabas sa social media. Nililigtas yun daw eh. Ang palaging sinasabi ko, para makahuli ka ng maraming isda na mas malalaki, magpapain ka, di ba? Ikaw ba pag namimingwit ka,
Ay, palagay mo ano na lang, wag na yung isda. Namimingwit ka ng palaka. Ano ba yung inaano mo? 'Di ba maliit na bulati lang? Opo, oo. Pero makakahuli ka ng palaka na mas malaki. Ganun ang ibig ko sabihin doon eh. Walang ibang gustong lumitaw. O sino bang nakapagbanggit ng mga pangalan ng congressman? Hindi ba siya lang? Sila, opo, sila O mag-asawa. sumunod doon, meron na ba? Wala pa, wala na. Wala, oho. O ayaw nilang tuntunin ngayon yun. Oho. O saan tayo papunta? Pero hindi raw ba yung mag-asawang yun sila na ang malaki isda? Kasi parang ganun po ang latag nila eh. Sila nga anya ang parang pinaka... Guilty niyan eh. Most guilty sila kaya... Sino ang magsasabi? Yun nga ang proseso kaya tayo pupunta doon eh. Ibig mo ba sabihin, yung mag-asawa, ang nagpondo, sila yung nag-insert. Sila yung nakialam sa gaa. Hindi nga sila kasali doon eh. Yung malalaki doon, yung nakapag-insert ng ganong klaseng pondo. Tama. Sino yung nag-isip noon na kinakailangan mula dito tatanggalin mo, ilalagay mo doon para paghati-hatian? Wala silang kapasidad na ganon. Walang sino man ang makapagsasabi na sino mang kontraktor may kakayahan na silang makikialam sa budget. Congressman lang makakagawa noon. O kaya senador. So sino ang mas malaki ngayong isda? Ayun. Mabuti siya napalutang... Kung hindi ka malaking isda, ba tayo mong umuwi dito? Mabuti siya napalutang niya kasi ang dating, kasi ang lumalabas ngayon, Pinoprotektahan. pinoprotektahan. Tsaka sila ang pinakamayaman. Ang yaman-yaman niya, bilyon-bilyon na niya kinikita yan. Para sabihin... Yung gumagawa lang niya, yung gustong imali, yung gustong iligaw niya, yung mga nakararami. Ang mga kababayan natin, matatalino yan, nasusundan nila. Pero yung mga iba, talagang pinagsisikapan nila na iligaw para sa ganun pasamain. Halimbawa, ang kagustuhan kung makahuli tayo ng malalaking isda, yung mga kasangga nung ayaw ng mga malalaking isda, pamamaliin yun eh. So gagawa sila ng ibang paraan, ibang kwento para ipihit yun. Yun, opo. At para hindi na sila mahuli. tapusin na doon. Hanggang doon na lang. Nakita mo nung tinutuntong ko na, yung DPWH, biglang may nag-resign. Hindi mo alam kung sino nag-resign? Secretary, ano mismo, di ba? Yun yung DPWH. Hindi pa yun. Nag-resign na yung bago. Merong Yusek na nag-resign. Dahil yun ang tinutungo, yun ang tinutumbok ng aking Yusek pagtatanong. Cabral. O yun. Sinabi ko, yung sistema ang mali. Kailangan ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yung sistema na yan. Pag hindi mo itinama yan at hindi mo nakuha yung mga susi, yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na 1 milyon na sapsap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Sa unang pagdinig, Sen, parang ang statement nung Yusek Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuwang-muwang. Wala pa ako sinasabi na kung siya may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Yun, ang problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko at sa kanyang pagsagot, nakikita niya yun eh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinex si Senator Soto? Yung staff daw po ni Senator Soto. Tinex niya. Yung tinex niya, bandang Hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin na 12 senador. Tinex niya na sinabi niya, Sir, how are you? Meron ka bang mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million. For now. At kung mabigay niyo sa akin ng priority, para maiwasan po natin yung mga ganito, ganyan, I will send you the menu. Ikaw ang undersecretary. Anong kapangyarihan mo para, ba't ka nagpresenta? Una yun, ba't ka nagpresenta? Siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Kasi kapoproclaim lang namin eh. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Okay. Alalahanin mo, si Senator Soto matagal ding nag-serve sa Senado. Isa sa pinakamatagal. Tama at siya naman ay... Inamin din po niya. Inamin niya. Ngayon, itatanong ko lang naman, wala naman akong ibig sabihin dito. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Ilan pang senador ang tinex mo? Maliban kay Senador Soto. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Isasabihin ako lahat yung mga papeles mo dyan eh. Tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinex?
Na-proclaim din naman ako eh. May paborito ka ba? Hindi niya alam na. Tama ba yung sinasabi ng, na napapatunayan kung isa-isa na may paborito kang contractors? Meron ka pang paboritong contractors na congressmen. Ito congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor. Opo. Sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka makontempt ka. Baka itong iniiwasan ngayon. Ayun. Yun ang mali doon eh. Parte ka ng sistema, bakit ikaw magpipresenta? Yusek ka eh. Magte-test ka sa mga NEP pa lang ito, Jen, ha? Delson. Totoo po, binubuo pa lamang yan. Binubuo pa lang, ikaw na ang nag-i-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito niyong mga project. Para wala doon duplication. Tama ba yun? Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan, ang katungkulan, kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung saan lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Di ba? Pagkatapos, halimbawa, yung ibinulgar ni Representative Toby Chanco. Pag tiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita, puro saldi ko, 13.8 billion pesos. Sasabihin ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek Cabral, ito ba ang pag-allocate? Ha? Magkano yung sa ako Bicol Party List? Magkano yung ganito? Pagkatapos katapos-tapusan, maalala ko yung party list ko. Magkano yung Sagip Party List? Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Ito yung sistemang bulok na sinasabi ko. Pagkatapos magko-concentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Anong gusto mo, Butete? Pupunta ka ba sa Scarborough, Jen? Para manghuli ka lang na sapsap. Hindi. Hindi ako magpapagod na. Pupunta ako sa ISIS. Pagkatapos, ang uhulihin ko lang pala ay Butete. O kaya Dilis. Dito lang sa Sapa, meron na. Sinayang ko naman nakatakot-takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... alam na kung sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough. Ang puro Dilis lang pala yung pinupuntirya mo. Ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula pa, nung ako ang mag-chairman, nilay down ko na yung direction. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Kaya after third investigation, 17 na. Hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag pinangalanan kayo eh. O ngayon, in direction ba para tunguhin yon? O bumaligtad? Ang mag-ano dyan, ang magpapaliwanag, ay yung direction ngayon. At kayo makakahalata kung saan direction ang tutunguhin yan. Ako, ang gusto ko sana ay yung direction na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito para meron tayong tsansa na mapatigil ito. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gustong mangyari. Naalala ko saan, unexpected ba yung, di ba yung ipinakitang slide doon sa privilege speech ba ni Senator Ping Lacson, yun na ipinakita pa niya yung text nung Yusek Cabral na nung tumindig kayo, napansin nyo at yun ang binigyan nyo ng highlight doon sa pagtatanong ninyo? Kasi hindi masyadong binigyan ng pansin eh. Parang ang bilis lang eh. Parang baliwala lang eh. Na para ba ito niya, may nag-text nga tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi diniscuss. Kaya nabigyan ng highlight. Kaya ako, kahapon ba yun nung nag-hearing kami? Nung isang araw, Wednesday po ata yun. Ang una kong hinanap, nasaan si Yusek Cabral? Yung kahapon, yes po. Kasi invited siya eh. Sabi ni Chairman Lacson, she was invited but she is not here. Ayun. So, nag-resign na pala. So, pasabi na. Kasi ang paliwanag ni, nagpaliwanag si Secretary Beans. Your Honor, sabi niya, I accepted her resignation 2 days ago. 2 nights ago. Sabi ko, wala ka akong consequence yun. Kailangan nandito siya because she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, sabina. Nasaan ka ako si Secretary Boying. Sabina, Secretary Boying. Kaya lang, dumating na si Secretary Boying anong bandang tanghali. Medyo late na ng kon. Naipaliwanag na natin ang nangyari. Ayun.
So, doon sa mag-asawang Diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa sa pagiging... Merong requirements yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat ang requirements, yung felony kanya, ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Opo. Grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Opo. Walang bail. Nobel recommended yun. Oh, Life okay. sentence yun. Yung bang testimony niya kanya, yung kanyang prospective testimony can be corroborated in material points. Kasi halimbawa, kasi babasahin yung sworn statement. Opo. Okay, sabi niya, binanggit mo itong 17 congressmen. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. O di magpaproduce. Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, hindi ka pwede. Ganun ang ibig ko sabihin. Yung testimony ba niya, kailangan. Sapagkat walang iba na gusto. Sila mag-isa eh. Di kailangan. So palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, meron po akong ledger eh. Nakapagpalito siya ng ledger, di na-satisfy na naman yun. Di okay na naman. They should not be the most guilty. Maybe she is one of the guilty, pero hindi siya ang most guilty. Kasi nga, magtuturo siya na mas may dilis, may butete, may sapsap, may pating, may balyena. So that's it. So, hindi ka ang most guilty. Kasi nga, ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Yun yung gumawa nung ano. Pagkatapos yung, ikaw contractor ka lang eh. May mag-a-award sa'yo. Kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Ganito. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost projects, paano mo nagawa ito, di ba? Hindi magagawa ng contractor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Sino yung gagawa ng program of work? Sino yung magpaplano? Sino yung magbibidding? Sino yung mag-a-award? Sino yung mag-ano ng quality control? Sinong pipirma ng voucher? Sinong kukolekta? Yung district engineer. Magagawa ng contractor yun? Hindi niya magagawa. So may mas malaki kaysa sa kanya. So isa sa tuntunin, hindi ka yung most guilty. So maaari siyang pumasa doon. So pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to, maaaring pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Nirekomenda ko lang siya. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali na mag-qualify siya para makapagturo siya. Yung pagtuturo niya masusustain, merong mananagot dito na malaking isda. Sana maliwanag na nararamdaman, na napapakinggan ng ating mga kababayan. Tsaka yung may ibang naguguluhan, tsaka iba na ginugulo talaga. Lalo na yung nagsasabi na, ayoko na raw pagbayaran. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, doon pa lang sa proseso, mag-a-apply pa lang. Doon sa pag-a-apply, hindi niya kailangang magsoli. Pagdating po ng araw na nakita na ang pangangailangan, sapagkat yung po ay sibil, doon siya magbabayad kung meron na pong kaso at na-determine na po kung magkano babayaran. At korte ang magpapasa nun, Sen. Korte ang magpapasa, hindi po kami. So, malinaw po yun. Pero teka lang, naalala ko, kahapon, yung isa atang Sally Santos, parang nag-submit din po ng kanyang affidavit at baka mag-qualify rin daw po yun na witness. Kung merong, halimbawa, merong hindi magawa, merong pagkukulang doon sa isa na pwedeng isupply niya, maaaring mag-complement silang dalawa, di ba? Kasi kung pareho lang ang gagawin nila, ba't kailangan? Di ba? Mananagot ka, mapoprosecute ka. Kaya sabi ko noon, magunahan kayo kasi kapag merong nauna, nakapareho mo din, ba't pa kita kukuhanin? So yun pala yung binabanggit nyo, itong statement na ito, sapat na. At may nag-supply pa ng bago, hindi ka na pwede, meron sapat. Kung halimbawa, ibang tao naman ang sinasabi niya, okay lang. Kasi kanya-kanyang testimony, di ba? May binanggit siyang ibang tao, hindi naman yun ang binanggit ng isa, pwede rin naman siya. Yan ang ibig ko sabihin. Para lang po sa kabatiran ng marami, kasi kahapon na pagtalunan ito, Nelson, yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, bakit daw kailangan pa siyang maging state witness samantalang pwede naman pala siyang magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakaloob talaga sa Senado? Ang nagsabi nun yung aming Senate President. Yes po. Ayoko naman kasing tutulan yon openly
Kasi okay. nung binabanggit namin yon, Opo. ang pinag-uusapan yung kalagayan ng Diskaya. Tama po. Baka mamaya sabihin na naman, pinagtatanggol ko naman ng Diskaya. Yes. Mabuti tinanong mo, sa akin kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan dyan. Okay. Kung tawagin sa ibang pananalita, parliamentary immunity. Parliamentary immunity, opo. Ang protection na yan, para sa amin. Sa mga senador, O kung halimbawa, congressman ka, sa mga mambabatas. mambabatas. Yes. So, mapa-senado, mapa-congressman, sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Hindi sa mga invited O kaya ninyo. hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka sa pagtutol ko na yon. O ito na naman yung mga baser na naman. Maparatangan na naman kayo. Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, banatan nyo si Marcoleta, pinagtatanggol na naman ang Diskaya. Ayun pala. Opo. Kaya ko lang ngayon pinapaliwanag. Ito yung for academic discussion. Para maintindihan ng mga kababayan natin. Sa ibang bansa kasi, merong tinatawag na testimonial immunity. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon, wala pa akong alam. Sana kung halimbawa yung testimonial immunity inadapt namin na rule sa Blue Ribbon Committee, pwede yun. Kaya ang palagi kong pinakikipaglaban, kung ano lang alam ko na nandun sa batas, ito yung Ayun. Republic Act 6981 na kung saan yung aplikasyon under the Witness Protection Program. Ayun. Alam mo naman ako palaging, gusto ko palagi akong nasa batas. Kasi ang lumilitaw doon parang kahapon, parang pwedeng i-invoke. Pwedeng bigyan. Pwedeng bigyan. Pwedeng bigyan ng Pinagbigyan nga sila. Kaya na ako, hindi na ako kumikibo. Wala na akong ano doon. Ayoko nang pakilaman yun. Kaya sabi nung yung Bryce, Si Bryce Hernandez. Sir, sabi Humihingi niya, din. Sir, may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa para lang maano. Opo. O ba't nung nasa house ka, Hindi ka humingi. hindi ka humingi? Ba't dito humingi? Ngayon ko lang po kasi na meron pala. O hindi na ako kumibo na naman. Opo. Para lang kasi, para lumitaw talaga na naghihingi, merong nagbigay, merong humingi. Di ba? Pero sa totoo lang, sa aking palagay, ang iniisip ni Senate President, testimonial immunity, hindi legislative immunity. Pero wala rin yun sa rules. Wala. Hindi accepted sa Pilipinas yun. Kapag sinabi mo legislative immunity, parliamentary immunity, yung mambabatas ang may protection. Hindi yung witness. Kasi sabi niya, huwag mo nang i-invoke yung right to self-incrimination. May katapat yan kanya. Ang hingin mo na lang, legislative immunity. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Ayun. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Kaya lang, sa parliamentary practice natin dito, wala pa akong nakitang president. Kasi meron. Ang maganda sana kung nasa rule namin yon. Halimbawa, Section 35. The committee, on the basis of necessity and upon the consent of the party, and with the presence of decorum, will approve it, can extend testimonial immunity to any witnesses who wanted to avail of such a right. O di okay. Pero wala ito yun. Walang ganun pa. Ayun. Pwede bang gawin ito ngayon? Ilagay? Kasi ilagay nila. Let's amend it. So, pero kailangan ng amendments doon sa rules po ninyo. I-amend natin. Sige, ako sinasabi ko na, di-amend nyo. O kaya kahit sa rules man lamang ng Blue Ribbon. Basta walang tututol, kasi baka mamaya sasabihin ng Supreme Court, hindi basta magagawa yan. So pwede kunwari lang yun. Kasi maraming may mababanggang mga ibang karapatan. Kasi ang nakalagay sa Constitution, sabi niya, the right to self-incrimination, tatapatan mo ng testimonial immunity, magbabanggaan yung dalawang prinsipyo. Ayun. So pinapaliwanag ko lang sa inyo. Kasi yun din ang parang ipinopoint ata ng chairman ng Blue Ribbon na kasi lumalabas sa social media na pinagkukumpara yung bagay na yun. Sa nabutata si Marcoleta. Yung kabilang, parang ganun pong... So ngayon, at least na ipaliwanag nyo. Bahala na sila. Ayoko kasing sumausaw doon kasi nakatuon sa Diskaya. Baka naman, siyempre ako, nangingimi akong gawin yun. Ito lamang na si Marcoleta, ayaw niyang pagbayarin. Madadagdag na naman ang aking ipaliliwanag sa mga baser na yan. Yun po ang play sa social media ngayon, Sen. Pinabanggit namin sa Pero alam ng mga abogado yun. Yung legislative immunity, pang ano lang siya. Oo. Lalo na kung member ka ng Congress, alam mo yun. Black niya po. Diyan dinadala yan tayo sa flood control. Diyan nga po. Sa Cayman account.
Wala ka sa akin. Ay, nako, ang Kawili de Luna. Kawili, kamusta po kayo sa may bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro? Ganun din po ang Nestor and Entrina. Jerry Fernandez at ka Connie de Luna, at ka Ayan Fernandez at ka Baby Entrina. Maraming po salamat, nakatuto kayo sa ating palatuntunan. Mga taga Bilbao, Spain, pinabati rin natin si Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa. Happy birthday din kay Rosel Canlas ng Cabanatuan City. Birthday September 11. Taga Pitas. Ayan po. Ito pa. Kay sa Bacho, Sen, kayo daw ang bumati dito. Pagbati po, Bacho family, always watching from Palmerston, North New Zealand. Ayan. Ayan. Pero Sen, 45, meron tayong 15 minutes, Sen. Kayo ba, ano pong personal na, kasi alam ko, kilala niyo rin po naman si new speaker, Boji D. Di ba? Ano itatanong mo ron? Kayo, bilang senador, ay ano ang reaksyon niyo para sa kanya po, bilang pagiging speaker ng Kamara ngayon? Basta importante, napalitan na. Yun lang ang ano doon. Oo. Di ba? Yun ang yun ang gusto ng higit na nakararami, di ba? Opo. So ako sa akin, kahit sino, basta napalitan na. Ganun po. Diba? Kasi sabi nung iba, para baka wala din daw, baka wala din daw mangyari. Kasi Let's give him the benefit of the doubt. Ayan, tama Mahirap po. naman yung nandyan siya. Sa unang mga pagsasalita niya, sabi niya, hindi ko naman papayagan yan. Tama. Under my watch. So hindi ko kanya isi-shield yung may kasalanan. Opo. May pananagutan, hindi ako yung magtatakip sa kanila. Pagbigyan natin yon, di ba? Sa Senado, may kinalaman sa Civil Service Commission. Part 2 ba kayo ng, parang mga 2 weeks Hindi, ago? ang inattendan ko yung yung Philippine Space Agency. Opo. Oo. Sabi ko, tulungan nyo ako ang ating bansa ngayon. Kasi hindi ko naman kino-question yung mga ginagawa nyong mabuti kasi nakatutulong kayo kanyo sa agriculture, Opo. sa environment, sa ating sovereignty, pagpoprotect ng ating airspace and so on and so forth. Kaya lang, hindi masyadong napipil ng ating mga kababayan yung impact ng inyong ginagawa. Halimbawa, ako bilang senador, hindi ko masakyan kaagad yan eh. Opo. Hindi lalo na ako yung karaniwang mamamayan. Tama kayo. Halimbawa, sabi ko para maging relevant ka, kamukha na sinasabi mo, agriculture. Opo. Kasi dami ng mga kawatan ngayon, mga sindikato, tinatago nila ako yung sibuyas. Mapaputing sibuyas, mapapulang sibuyas. Opo. Yan baka kung satellite na ginagawa na sinasabi mo, ako nadidetect ko sa bodega ka ako tinatago yung mga yan. Ipakita mo sa akin ano yung cold storage, nasaan yan? Sa Malabon, sa Nabotas, sa Tondo. Sa Nueva Ecija. Yan makakatulong para mahuli natin yung mga kawatan. Opo. Pagkatapos, yung mga satellite nyo ba, kayang hanapin kung nasan si Saldico? Tawanan sila eh. Kaya kung saan niya tinatago, yung mga kawatan, saan nila tinatagong bangko yung mga pera? Para matulungan namin yung AMLAC. Di ba? Yes. Kailangan ganyan. Ayun. Yun ang inattendan ko. Kaya lang, haba tayo. Sa ibang po, sa isang ano. Sa isang pati yung online gambling. Ayan, napanood ko rin yun. Yan. Kaya lang, wala na tayong kung panahon. meron tayong mga amendments o mga paraan. Ang nabanggit ko naman po sa inyo sa Civil Service Commission, ang kanilang panawagan, alam niyo bang Civil Service Commission pala, libo-libo din po palang pending cases diyan na hindi po na-actionan ng mga commissioners. Once a week lang daw po ata magpupulong-pulong, para tuloy ang nangyayari. Hindi daw po nababawasan yung mga kasong kinakaharap nila. Kaya yung mga tao na minsan simple neglect lang po ang kaso, na dapat maibalik sa kanilang pwesto, nauupuan po yung kaso nila, Sen. Para sa kanila, parang isang klase Isang din po aspeto ito. yan. Meron ding aspeto, mali din yung kanilang desisyon. Ayun, yun pa po yan. Isipin mo, meron akong pinoint out dyan. Sabi ko, tingnan mo naman kako itong pinaggagawa nito. Sa akin, grave negligence or whatever. Mabigat po yung parusa niya. Pagkatapos, ginawa mong simple negligence. Saan ka naman nakakita? Sino ba akong gumawa nito? Hindi ko na lang pinusyo yun Kaya kung minsan marami kang masasabi sa bureaucracy natin talaga Ito naman, Sen, kanya simple negligence ang ginawa, dismissal lang ng kanyang pagiging... Kabaligtaran naman. So, hindi lamang yung aktong kawalan ng panahon para
i-dispose lahat yung mga kaso. Opo. Ang pinaka-importante dyan, pati yung paghatol. Yan. Talagang opo. questionable. Oho, oho.